Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 436. Nakakonekta ang telepono, at naroon ang seryosong boses ni Smith. Andrew Cheng, hinihiling kong palayain mo kaagad si Homer Wu. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, Smith President, mayroon kaming matandang kasabihan, gusto naming ibigay ito sa iyo, hindi kami maaaring umiyak nang hindi nakikita ang kabaong. Sa kabilang dulo ng telepono, si Smith na nakaupo sa isang rumaragasang sasakyan, na may malamig na mukha, ay nagsabi, Andrew Cheng, ito ang negosyo ng aming asosasyong medikal. Kung gagawin mo ito, magiging laban ka sa aming asosasyong medikal. Ang kumpanya ng iyong asawa ay magdusa din. Revenge of the Medical Association. Retaliation Strike. Ngumiti si Andrew Cheng, nanlamig sa kanyang mga mata, at sinabing, Smith, kapag nagpasya kang harapin si Bikang, kaaway ko na kayo, at bilang kaaway ko, sa kasamaang palad, naghihintay na lamang kayong mapahamak. Agad na nagalit si Smith at sumigaw ng galit, Andrew Cheng, naglalaro ka ng apoy at pagsusunog sa sarili. Ako ang presidente ng Greater China Region ng Medical Association. Kung gagawin mo ito, sinasaktan mo ako at ang Medical Association. So ano naman? Napailing si Andrew Cheng na may panunuya, isang medikal na asosasyon lang ito, babagsak ito, at natural na may bagong asosasyong medikal na papalit sa iyo, huwag mong masyadong ipagpahalaga ang iyong sarili. Nag-aapoy na ang galit ni Smith sa tuktok ng kanyang ulo, at sa kabila ng mga pagbabante sa kanyang bibig, hinailan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Huminga ng malalim, kinalma ni Smith ang sarili. Espesyal siyang sumugod mula Jinling patungong Shangyang sa pagkakataong ito para lutisin ang mga gawain ni Homer Wu. Kaya naman, mahinang ngumiti si Smith, sa palagay ko ay maaari tayong mag-usap, upang makapunta ako kaagad sa Shangyang, at magkita tayo. Sa pagkikita lang natin malalaman kung ano ang gustong gawin ng kabilang partido. Gayunpaman, direktang tumanggi si Andrew Cheng, libreng makipagkita sa isa't isa. Hindi ako mahilig makipag-usap ng walang kaparerekon sa kaaway. Bakit ako pumunta para tingnan ang sitwasyon? Gusto mo bang iligtas si Homer Wu? Ngayong alam mo na kung bakit ako naparito, ipinapakita lang nito na hindi tanga si Mr. Cheng, hanggat hahayaan mo si Homer Wu. At tungkol naman sa kwalifikasyon ng Bikang Pharmaceutical na nakansela, ay magagawa ko itong ayusin. Nakangiti si Smith habang nakaupo sa kotse, kasama ang batang sekretarya sa tabi niya. Paumanhin, naibigay ko na ang katotohanang nakagawa si Homer Wu ng krimen, kaya pinabayaan ka ni Pangulong Smith. Ngumiti si Andrew Cheng at magalang na tumayo sa likod ni Mr. Oliver Lee at iba pa. Andrew Cheng, huwag mag-toast at huwag kumain ng mabuti, basta sasabihin mo ang mga kondisyon, maaari kitang kilalanin, ngunit dapat kang tumahimik tungkol kay Homer Wu. Si Smith ay taimtim na nagbabala. Napakamayabang mo at hindi mo alam kung tradisyon mo ba ito o ano, pero masasabi kong hindi bully si Andrew Cheng. Kung hindi ka naniniwala sa kasamaan, pumunta ka lang at subukan. Andrew Cheng, hindi ka ba nag-aalala sa kaligtasan ng iyong anak? Banta ni Smith, threat me. Tapos ka na, nagkamali ka talaga ng kalkula, lalo na pinagbantaan mo ang anak ko. Direktang sinabi ni Andrew Cheng, sana ay masasabi mo pa rin ang mga ganyang bagay. May gustong sabihin pa si Smith, ngunit direktang ibinaba ang telepono, at tumunog ang isang beep. Na-snap. Ang galit na si Smith ay direktang itinapon ang telepono at sumigaw, fuck. Damn. Yellow skin Andrew Cheng, mga taksil na kontrabida. Gusto kong pagsisihan mo ito. Nagalit si Smith. Ang kanyang pakiramdam ng pagiging superior ay nasira bago pa at pagkatapos ni Andrew Cheng. Galit. Wala pang nang-ahas na makipag-usap sa kanya ng ganito, si Andrew Cheng ang unang pagkakataon. Sayang bakit ang lakas ng loob mong maging mayabang. Nang huminto ang sasakyan, galit na bumaba si Smith, tinitigan ang isang maringal na matangkad na puting lalaki sa tabi niya, at nag-utos, Brooklyn, kailangan mong makuha ang batang binibini Cheng, siguraduhin mo. Ang puting lalaki, na may lamig, ay nagpahayag ng kanyang hangarin na pumatay. Siya ang kutsilyo ni Smith at isang mersenaryo. Mr. Smith, you can rest assured, haharapin ko agad ito. Pagkatapos ibaba ang telepono dito, direktang tinawagan ni Andrew Cheng si Mr. Arnel Can at sinabing, ibigay mo sakin, ang impormasyon ng General Association of Jinling Medical Association at ni Smith.
Hindi nagtagal, sa loob ng 10 minuto, ipinadala ang impormasyon. Tiningnan ni Andrew Cheng ang impormasyon sa kanyang kamay, at ang kanyang mga kilay ay mas malalim, at ang kanyang mga intensyon sa pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ang Smith na ito ay talagang may ilang paraan, mas mahusay kaysa kina Homer Wu at Mr. Edison Bao at iba pa. Sina Miss Monique Chan at Mr. Oliver ay may bawat kopya sa kanilang mga kamay. Sinabi ni Monique, ang taong ito ay nakagawa ng maraming masamang bagay sa bansa, at maaari pa rin siyang mamuhay ng maayos. Tila mayroon siyang isang koponan sa likod niya. Mr. Cheng, ang taong ito ay palihim na nagmamanipula ng mga transaksyon at sinusupil ang maraming kumpanya. Sa tingin ko ay dapat may ebidensya sa kanya. Kapag nakuha natin ito, tiyak na mamamatay siya. Tumango si Andrew Cheng, lalo na nang makita niya ang ilang artikulo tungkol sa pananakot ni Smith sa biktima sa pamamagitan ng pagkidnap sa kanyang pamilya, lumalim ang kanyang mga kilay. Natural na nakita din ito ni na Mr. Oliver at Miss Monique, at ngayon lang ang nilalaman ng tawag sa telepono. Mr. Cheng, poprotektahan ko agad si Miss Young. Hindi na kailangan. Direktang pinigilan ni Andrew Cheng si Mr. Oliver Lee, pagkatapos ay kinuha ang telepono at idinayal ang telepono ni Arlan Pei, na nagsasabing, pumunta ka sa Villa at dalhin ang mga butil ng bigas sa ospital. Walang problema. Ibinaba ni Arlan Pei ang telepono at umalis. Nag-aalalang tumingin si Miss Monique kay Andrew Cheng at sinabing, Mr. Cheng. Hindi siya nag-aalala sa kaligtasan ni Andrew Cheng dahil alam niyang walang sino man sa mundo ang makakasakit sa kanya. Gayunpaman, kung may mangyari sa anak ni Mr. Cheng, patay na talaga ang mga taong iyon. Ngumiti si Andrew Cheng, at malamig na kumikinang ang kanyang mga mata, sinabing, iniinis ako ng Smith na ito. Ang kanyang anak ay tiyak na nasa ilalim ng linya ni Andrew Cheng. Ang sino mang humipo ay kailangang magbayad ng presyo. Isang pangkalahatang asosasyon ng mga medikal na asosasyon, talagang tinatrito ang kanilang sarili bilang isang behemoth. Kasabay nito, kukunin na ni Nurse Leslie ang bata at naglalaro sa kalapit na parke. Sa nakalipas na 2 araw, binibigyang pansin niya ang mga balita sa internet, at labis na nag-aalala para kay Sister Marian Young. Habang nagtitweet siya sa Weibo app at kumakain na may kasamang bata o butil ng bigas, biglang may ilang dayuhang dumating, lahat sila ay may matibay na tindig. Hello, kaibigan kami ni Mr. Cheng. Narito kami para kunin ang bata, ang butil ng bigas. Ingumiti ang may puting ulo at hinawakan ang maliit na ulo ng bata na kumakain ng cake. Si Nurse Leslie ay hindi masyadong mapagmatsyag tungkol sa mga tao, ngunit nagtanong pa rin siya, kaibigan ka ni Brother Andrew. Pagkatapos ay tatawag si Nurse Leslie sa phone para magtanong. Kakataas pa lang niya ng phone ay isang matinding sakit ang nanggagaling sa kanyang leeg, ang sumunod, nagdilim, at nahimete siya. Natakot din ang bata. Bago siya tumakbo ay binuhat siya ng puting lalaki at inilabas ang isang puting tela mula sa kanyang bulsa para takpan ang bibig ni Milzen. Sa loob ng ilang segundo, nawala ng malay ang nagpupumiglas na butil ng palay. Go! Malamig na sabi ng puting lalaki, at mabilis na dinala ng ilang tao ang bata sa itim na van sa labas. Ang kotse ay umandar at umalis na baliw. Pagkaraan ng 10 minuto, si Arlan Pei, na lumabas sa Villa, ay natagpuan si Nurse Leslie na nakoma sa isang kalapit na parke. Sa malamig na mukha, dinial niya ang telepono ni Andrew Cheng at sinabing, Young Master, si Miss Cheng ay kinuha. Biglang natahimik si Andrew Cheng dito, at pagkatapos ay naglabas ng isang dokumento, malamig na sinabing, maghanap ng puting lalaki na nagngangalang Brooklyn, hahayaan kong tulungan ka ni Mr. Oliver Lee. Tumango si Arlan Pei. Alam niyang galit na galit ang Young Master ngayon. Nahawakan na ng kalaban ang bottom line ni Young Master Cheng, tapos nagsasaad na iisa lang ang dulo, mamatay. Kabanata 437. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ni Mr. Oliver Lee, Mr. Cheng, may nahanap na. Tumango si Andrew Cheng. Makalipas ang ilang dosenang minuto, sa isang suite ng hotel, nilalaro ni Arlan Pei ang punyal sa kanyang kamay, at si Brooklyn, na nabali ang kanang braso, ay nakahandusay sa lupa. Malungkot niyang tinitigan ang puting lalaki, ipadala mo ng ligtas ang aking binibini. Mabangis na umungal si Brooklyn, halos umungol, nakatitig kay Arlan, at nagtanong, Fuck. Sino ka?
Napaka-ignorante ngayon ni Brooklyn, pero ipinanganak siya bilang isang mersenaryo, pero sa ilalim ng kalaban, hindi siya kumikibo. Nakakatakot ang lalaking ito. Dumiretso si Arlan Pay, sinipa siya sa kanyang dibdib, sinipa siya na parang aso, at malamig na sinabi, hindi ka kwalipikadong tanungin ang aking pagkakakilanlan. Ang matangkad na si Brooklyn, tulad ng isang tuta sa sandaling ito, ay bumagsak sa lupa at humagulgol sa sakit. Gayunpaman, pumikit si Arlan Pay sa lahat ng ito at mahinang nagsabi, mayroon ka pang 3 minuto upang ibalik ang aking binibini, ikaw at ang iyong mga tauhan ay magkakasamang pupunta upang makita ang Diyos. Ang Brooklyn sa sandaling ito ay lubos na napagtanto na siya ay nasa problema. Sakto niyang nabasa mula sa mga mata ni Arlan Pay na mamamatay talaga siya kapag hindi niya ibinigay ng ligtas ang bata. Si Smith ba ay talagang nag-provoke ng mga taong hindi dapat ma-provoke? Lumuhad si Brooklyn sa lupa, inilabas ang kanyang telepono, at tinawagan ang kanyang sariling mga tauhan. Dalhin dito ang bata, bilis. Makalipas ang ilang minuto, si Andrew Cheng sa ospital ay nakatanggap ng tawag mula kay Mr. Arlan. Master, ligtas na natagpuan si Binibini Cheng, paano mo gustong harapin ang grupong ito? Nakahinga si Andrew Cheng sa sandaling ito, at sinabi sa malamig na boses, huwag kang mag-alala, hayaan silang ipaalam ito kay Smith, pagkatapos ay sasabihin nilang may nakahuli sa kanila, at pagkatapos ay hayaang tanungin ako ni Smith. Intindihin. Binaba ni Arlan ang telepono. Narinig ito ni Miss Monique, na nakatayo sa tabi ni Andrew Cheng, at alam niya ito. Pinikit ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata, naglabas ng nakamamatay na hangarin, at sinabing, dahil gusto ni Smith na makipaglaro sa akin, kaya wala akong pakialam na makipaglaro sa kanya hanggang sa huli. Walang magawang umiling si Monique Chan, para magdalamhati sa hindi nakikitang si Smith. Ang pakikipagkompetensya kay Mr. Cheng ay talagang isang pagkakamali. Ang pag-iral tulad ni Mr. Cheng ay talagang hindi magagapi. Lalo na sa nakalipas na 2 araw, matapos makita ang mga pamamaraan ni Andrew Cheng sa pakikipaglaban, hinangaan na ni Miss Monique si Andrew Cheng sa kanyang puso. Kung kaya niya, handa niyang ayalay ang lahat kay Andrew Cheng, pati na ang sarili niyang buhay. Mr. Oliver, humanda ka, gusto kong makita kung anong mga trick ang kayang gawin nitong Smith. Walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng na ang tono ng kamatayan ay nahayag na sa tono. Gaya ng hinulaang. Sa loob ng 10 minuto, dumating ang tawag ni Smith. Sa sandaling konektado, ito ay ang kanyang pagtawa, na nagsasabing, Andrew Cheng, sa palagay ko maaari tayong umupo at mag-usap ngayon. Tanong ni Andrew Cheng, ano ang maaari nating pag-usapan? Haha, Mr. Cheng? Napakayabang mo? Pero medyo napabayan mo, na ipadala na sa phone mo ang video, tingnan mo at magdesisyon. Tumawa si Smith, at tila nanalo. Binaba ni Andrew Cheng ang telepono at sinilip ang video. Sa video, ang butil ng palay na si Milzen ay nakahiga sa kama at tahimik na natutulog. May iilan ding puting lalaki sa tabi nila, na walang pakialam sa kamera. Ngumisi si Andrew Cheng, tinawagan ang telepono ni Smith, nagkukunwaring galit at sumigaw, Smith, ano ang gusto mong gawin? Dumating si Smith sa sangay ng Medical Association sa sandaling ito, nakatayo sa harap ng mga floor-to-ceiling na bintana ng opisina, nakatingin sa tanawin sa labas ng kalsada at malamig na nakangiti, paano, pwede ba tayong mag-usap? Sumagot si Andrew Cheng at sinabing, sa tingin mo ba ay kung pagbabantaan mo ang aking anak, susuko ba ako? Nagkibit balikat si Smith, hindi ako nananakot sa iyo. Nabalitaan ko lang na mahal ng iyong mga tao ang iyong anak, at inialay pa nila ang kanilang buhay. Gusto ko lang mag-test. Mr. Cheng? Huwag mong hamanin ako patience, kung hindi, sa balita ngayon, magkakaroon ng isa pang maliit na batang binibini sa balita ng Shanyang. Smith gritted his teeth, ang tipikal na puting lalaki ay galit, at ang kanyang mga mata ay lumubog. Sumigaw si Andrew Cheng, dare you. Patuloy na tumawa si Smith at sinabing, ano ang kinakatakutan ko? Hindi ako isang inchik, mayroon akong dayuhang proteksyon, at kahit na malaman nila sa wakas na nagawa ko ito, maaari pa rin akong bumalik sa aking bansa at mamuhay ng magandang buhay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumang-ayon si Andrew Cheng, okay, magkita tayo. Pagkababa ng telepono, nawala ang galit sa mukha ni Andrew Cheng at napalitan ng pagngisi.
Patay na itong si Smith. Nagkatinginan din sina Mr. Oliver at Miss Monique, walang magawa sa Smith na ito. Hindi niya naiintindihan ang paraan ni Mr. Cheng sa paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi nagtagal, nagmaneho si Andrew Cheng sa sangay ng asosasyong medikal na sinang-ayunan ni Smith. Si Smith ay nakaupo sa opisina sa sandaling ito, niyakap ang kanyang babaeng sekretarya. Naramdaman na niya na siya ang nanalo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Andrew Cheng, hindi lamang hinihiling sa kanya na palayain si Homer Wu, kundi sinasalba din siya. Ang Bicang Group, isang malaking kumpanya, ay kailangang makakuha ng daan-daang milyong dolyar. Hindi nagtagal, tumunog ang landline, President Smith, dumating na sila. Mabuti, hayaan mo silang umakyat. Ngumiti si Smith at sinenyasan ang babaeng sekretarya na umalis. Lalo siyang naiinip. Maya-maya, itinulak ang pinto ng opisina, at pumasok ang katulong kasama si Andrew Cheng. Mr. Cheng. Tumawa si Smith at lumapit kay Andrew Cheng. Nakipagkamay si Andrew Cheng at nakangiting sinabi, Smith, nagkita tayong muli. Hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging presidente ng Greater China Region ng Medical Association. Ngumiti si Smith at bukas palad na inanyayahan si Andrew Cheng na maupo at sinabing, si Mr. Cheng ay katulad pa rin noong nakaraan, sana maging magkaibigan tayo. Kaibigan. Haha. 2 beses na tumikim si Andrew Cheng at sumunod sa pinto, kung ano man ang gustong pag-usapan ni Pangulong Smith, maaari ka nang magsimula ngayon. Kung tutuusin, nasa iyong mga kamay pa rin ang anak ko. Umiling si Smith, nagsali ng isang baso ng red wine, at nakangiting sinabi, Mr. Cheng, sa tingin ko ay hindi minamadali ang bagay na ito. Mas mabuting gawin ito. Gusto kong magtanong tungkol sa mga ari-arian ng kumpanya ng iyong asawa. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, naunawaan ni Andrew Cheng ang ibig sabihin ng kabilang partido. Kawili-wili. Hindi talaga nakita ng Smith na ito ang kabaong at hindi siya makakaiyak. Sa oras na ito, iniisip pa rin niya ang tungkol sa pangingisda para sa kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin ni President Smith? Hindi ko masyadong naiintindihan, kung hindi, pakilinaw. Ngumiti si Andrew Cheng. Ngumiti si Smith at sinabing, nabalitaan ko na ang Rice Angel Investment Group ay nag-invest ng malaking pera kay Bicang Pharmaceutical kanina. Hindi ko alam kung magkano iyon. Nagkunwaring nag-isip si Andrew Cheng, at saka ngumiti, hindi gaano, kaunting pera lang. Umiling si Smith at sinabing, ayon sa impormasyon mula sa aking survey, hindi ito isang maliit na halaga ng pera. Haha! Gusto mo pa bang itago? Sumingit si Smith sa kanyang puso at pumasok sa pinto, ikaw ang isda sa cutting board, hayaan mong maghiwa. Gusto mo ba talagang malaman? Tanong ni Andrew Cheng na may ngiti sa labi. Oo naman. Tumango si Smith. 5 bilyon. Diretsong sabi ni Andrew Cheng. Biglang inikot ni Smith ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang nagtanong muli, 5 bilyon. Sigurado ka? Tumango si Andrew Cheng at sinabing syempre sigurado, dahil ito ang aking pamumuhunan. Namuhunan ka ba? Ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Medyo ignorante si Smith, ngunit naunawaan niya ito sa isang iglap, at nagtaka ng retorika, ikaw ba ang nasa likod ng Rice Angel Investment Group? Kabanata 438. Si Smith ay mukhang labis na nagulat, at ang kanyang mukha ay hindi kapanipaniwala. Paano ito posible? Not to say na waste son-in-law lang siya. Bakit siya ang behind the scenes na boss ng Rice Angel Investment Group? Susunod. Mahinang sinabi ni Andrew Cheng, oo, ako nga. Inamin niya. Napalunok at napabuntong hininga si Smith sa kanyang puso. Tuwang-tuwa siya sa kanyang puso, hindi ito isang malaking matabang karne na ipinadala sa pintuan. Ang Rice Angel Investment Group ay sinasabing $1 billion na kapital. Mr. Cheng? Dahil ito ang kaso, pagkatapos ay bubuksan natin ang skylight para magsalita ng maliwanag at isuko ang mga akusasyon laban kay Mr. Homer Wu, at ibabalik ko ang iyong anak, paano? Ngumiti si Smith, at sa kanyang mga mata, si Andrew Cheng ay isa ng cash box. Bahagyang kumunot ang noo ni Andrew Cheng, tumingin kay Smith, at nagtanong, ganon ba? Natigilan si Smith, hindi naintindihan ang kahulugan ni Andrew Cheng, at sinabing, may tanong ba si Mr. Cheng? Ngumiti si Andrew Cheng, sumulyap kay Smith, at sinabing, tinatanong mo ako nito, hindi mo ba gustong maalis sa akin?
Natigilan si Smith saglit, at biglang may bulaklak sa kanyang mukha, at tinapik niya ang balikat ni Andrew Cheng at sinabing, si Mr. Cheng ay talagang hindi isang ordinaryong tao, kahit na makita mo ito, pagkatapos ay sasabihin ko ito ng diretso. I want Bikang to resume production, this is to clear the relationship, how about 1 billion? Sumimsim si Smith ng red wine na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha, na parang kontrolado ang lahat. 1 bilyon. Kumita ako sa pagkakataong ito. So, may villa sa Maldives. Tumayo si Andrew Cheng, umiling, at nagsabi, hindi ito ginagawa ng negosyo, para maging patas. Ang anak ko, kapalit si Homer Wu, sang-ayon ka ba? Sumimangot si Smith, hindi naintindihan ang ibig sabihin ni Andrew Cheng, at sinabing, ako at si Homer Wu. Bakit, sigurado ka bang magagawa mo ito sa akin? Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, siguro. Isang panunuya ang sumilay sa sulok ng bibig ni Smith at sinabing, kung gayon, maaari ka bang makalabas pa ngayon? Pagkatapos ng lahat, ipinalakpak ni Smith ang kanyang mga kamay at sinira ng 1 dosenang itim na lalaki sa labas, puno ng panginginig. Andrew Cheng, hindi lugi ang transaksyong ito, 1 bilyon, pababayaan ko ang iyong anak na babae, at pabayaan mo naman si Mr. Homer Wu, at maaari kang lumabas mula rito. Pinikit ni Smith ang kanyang angga mata at ngumiti, tiwala sa sarili. Sa kanyang mga mata, may pera lang si Andrew Cheng, at ang mga taong may dilaw na balat ay palaging taksil. Hindi niya kailangan ng awa. Gayunpaman, ang mga mata ni Andrew Cheng ay nanlaki, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting lamig, na nagsasabing, kailangan kong sabihin, kayong mga puti ay talagang may tiwala, ngunit, huwag kalimutan, kung ano ang lugar na ito. Ngayon, kayong mga maruruming lalaki, imposibleng kumalat dito ng ligaw. Ang ngiti sa mukha ni Smith ay unti-unting tumitibay, pinikit ang kanyang mga mata, nakatingin kay Andrew Cheng, at sinabi sa malamig na boses, isa lang ang pagkakataon, hindi ba ito maiintindihan ni Mr. Cheng? Tumingin si Andrew Cheng kay Smith nang nakakatawa at nagtanong, mukhang may tiwala ka. Tutal, pamitik lang si Andrew Cheng, at sa iilang tao na dinala sa likod niya, diretsyong tumayo si Arlan Pei. Pagkatayo niya ay bumagsak ang temperatura sa buong opisina. Halos kaagad, nagmamadaling lumabas si Arlan. Ang pamamaraan ay napakalupit at mabilis. Ito ay halos isang trick bawat tao. Nang mahulog ang huling tao, lubos na natarante si Smith. Hindi siya tumayo. Nahulog siya sa upuan at tinitigan si Andrew Cheng nang nanlalaki ang mga mata. Sa pagtingin sa gulat ni Smith, nakaramdam si Andrew Cheng ng nakakatawa. Ito ba ay isang hitsura ng walang takot at walang takot ngayon? How about Smith, ano pa ang gusto mong sabihin ngayon? Malamig na sabi ni Andrew Cheng. Medyo naguguluhan ngayon si Smith, ngunit agad siyang ngumiti ng malupit, Mr. Cheng, sa tingin mo ba tapos na ito? Huwag mong kalimutan, nasa kamay ko pa rin ang iyong anak. Payo ko sa iyo na pag-isipan ito. Kung hindi, makikita mo sa loob ng lata ang katawan lang ng anak mo. Bumaba ang mukha ni Andrew Cheng, at hindi siya nagsalita. Tila nahuli ni Smith ang kahinaan ni Andrew Cheng sa isang iglap at tumawa, Mr. Cheng, isipin mo, 1 bilyon, at ang kumpanyang nagbabalik sa iyong anak at asawa ay napaka-epektibo sa gastos. Tanga! Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Andrew Cheng, malamig na sabi. Yung tipong parang nakatingin lang sa patay. Sa meeting din na ito, biglang nagring ang private phone ni Smith. Saglit siyang nag-alinlangan, hindi alam kung kumonekta. President Smith, ipinapayo ko sa iyo na kunin ito dahil maririnig mo kung paano ka susunod na bumagsak. Ngumiti si Andrew Cheng. Ang lamig sa sulok ng kanyang bibig ay nagpang-inag kay Smith. Nakakakilabot ang itsura. Nag-aalangan, sinagot ni Smith ang telepono, at may nag-aalalang boses mula kay Assistant Jinling. President Smith, may big deal. Kaka-issue lang ng headquarters na babawiin ang posisyon mo bilang presidente. Ano? Paano ito posible? Nagpanik si Smith. At saka, ang mga taong may kaugnayan kay Jinling Medical Association ay dinampot. Sa ebidensya ng iyong krimen, lahat ng industriya sa ilalim ng iyong pangalan ay nagyelo. Nang marinig ito, agad na nakita ni Smith na madilim ang kanyang ulo. Galit niyang tinitigan si Andrew Cheng, at naghisteryosong sumigaw, lahat ito ay gawa mo. Hindi mo ba gusto ang iyong anak na babae?
Tumingin pa rin si Andrew Cheng sa baliw na si Smith na may blankong ekspresyon. Nang umakyat siya, sinipa niya ito ng marahas at sinabi sa malamig na boses, "Maaari kang tumawag at tanungin ang iyong tauhang lalaki, kung nasaan ang aking anak, tama, ito ay tinatawag na Brooklyn." Narinig ito ni Smith at natarante kaagad, "Anong ibig mong sabihin?" Walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng, "Malalaman mo kung tatawag ka at magtatanong." Tinawagan ni Smith ang telepono ni Brooklyn nang may pag-aalala at narinig niya ang pagngisi mula sa kabilang dulo. "Smith. Hello." Hindi boses ni Brooklyn. Masama ito. Sa isang iglap, ibinaba ni Smith ang tawag. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Andrew Cheng at nagtanong, "Ikaw? Ano ang gusto mo?" "Oo," pinayuhan ni Smith. Ngumiti lang si Andrew Cheng, sinipa ang kanyang mga paa at marahas na pinalayas, sumisigaw, "Kapag pinagbantaan mo ako kasama ang aking anak, ikaw ay tiyak na mapapahamak sa kasalukuyang wakas. Sa tingin mo ba talaga na ang ginawa mo sa mga taong ito ay isang trabahong, walang sinumang makakaalam?" Si Smith ay nagtatampo, tinakpan ang kanyang dibdib, at pagkaraan ng mahabang panahon ay humingi ng awa, "Mr. Cheng, mangyaring gumawa ng isang kondisyon." Kondisyon. Humalaklak si Andrew Cheng at sinabing, "Ano ang kwalipikado mong kausapin ako tungkol sa mga kondisyon? Nasa kamay ko na ngayon ang buhay mo." Tutal, itinulak ang pinto ng opisina, at pumasok ang ilang lalaking nakauniporme, at dinala si Brooklyn at ang iba pa. Boom! Brooklyn. Lumuhad ng diretso sa harap ni Andrew Cheng at itinapon ang kanilang mga ulo na humihingi ng awa, "Mr. Cheng, bitawan mo kami, mali ako, nagkamali kami. Si Smith ang nagpaubaya sa amin." Sa sandaling ito, walang awang ipinagkanulo ni Brooklyn si Smith. Sumabog si Smith sa lugar, sumisigaw ng husto sa Ingles. Tumingin lang si Andrew Cheng kay Brooklyn ng malamig at nagtanong, "Mayroon ka bang ebidensya na sinaktan ni Smith ang ating mga tao?" "Oo, meron." Biglang tumango si Brooklyn. Sa sandaling iyon, direktang bumagsak si Smith sa lupa, nakaharap sa langit. Alam niyang tapos na siya. Totoo rin, makalipas ang kalahating oras, direktang kinuha si Smith sa pamamagitan ng backhand detention. Kasabay nito, mayroong isang suite ng hotel sa isang lugar sa Maldives. Si Stella Mo ay gumagawa ng hindi maipaliwanag na paggalaw kasama ang isang dayuhang lalaki, at biglang bumukas ang pinto. Isang pangkat ng mga armadong tauhan ang sumugod at kinaladkad si Miss Stella Mo mula sa kama. "Huwag kang gagalaw. Arestado ka." Naayos na ang lahat. Bumalik si Andrew Cheng sa ospital at sinamahan si Marian Young sa isang mahirap na linggo. Sa linggong ito, inalagaan ni Andrew Cheng si Marian Young. Sa araw na ito, si Marian Young ay nakahiga sa kama ng ospital, tinitingnan ang ulat ng balita, na naglalaman ng panayam ng Medical Association branch. Sa pagkakataong ito ang sangay ng Medical Association ay nalantad sa insidente ng Interest Gate, si Mr. Homer Wu ay naaresto, at si Pangulong Smith ng Jinling General Assembly ay agad ding inaresto. Sa pagtingin sa ulat sa larawan, lumingon si Marian Young kay Andrew Cheng, na nakahiga sa sofa na may dyaryo sa mukha, at biglang nagtanong, "Ginawa mo ba ang kaso ng asawa, ng sangay ng Medical Association?" Kabanata 439. Sa tanong na ito, halos gamulong si Andrew Cheng sa sofa. He said with a happy smile, "How could it be? How can I be so powerful? Ito ay hindi hihigit sa isang maliit na pera ngayon." Sa palagay ko, tinatansya na karamihan sa asosasyong medikal na ito ay naiulat na. Tumingin ang magagandang kilay ni Marian Young kay Andrew Cheng. Pakiramdam niya ay nagsisinungaling siya palagi. Gayunpaman, wala siyang mahanap na dahilan. Nang makita si Marian Young na tinatitigan ang siya ng may pag-aalinlangan, nakaramdam ng kaunting guilty si Andrew Cheng sa kanyang puso at sinabing, "Ano ang tingin mo sa akin? Bakit hindi mo alam kung ano ang hitsura ko? Okay, ngayon ay nalutas na ang mga gawain ng iyong kumpanya. Ikaw na lang bahala sa katawan mo this time, bawal kang tumakbo kahit saan, narinig mo ba?" Sumigaw si Marian, tumingin sa balita, at pagkatapos ay pinanood si Andrew Cheng na patuloy na nakaupo sa sofa, nakatingin sa pahayagan na nakataas ang kanyang mga paa. Hindi ba siya talaga? "By the way husband, kailan mo ipapakilala sa akin ang kaibigan mo?" Humigop si Marian Young ng sopas at biglang nagtanong. Natigilan si Andrew Cheng. Si Marian ay nagkaroon ng maraming problema ngayon. "Anong kaibigan?
Tanong pabalik ni Andrew, na nagpapanggap na wala. Marami, halimbawa, ang kaibigan na nag-invest ng 3 bilyon sa amin sa unang pagkakataon. Halimbawa, ang kaibigan na tumulong sa aming kumpanya na malutas ang online na opinyon ng publiko noong nakaraan. Halimbawa, sabay-sabay na nagbilang si Marian Young, at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga lobby, nakatingin kay Andrew Cheng, naghihintay ng kanyang sagot. Umikot si Andrew Cheng at may kaina-hinalang tumingin kay Marian Young. Umaasa ako. Ang dami kong kaibigan. Tapos na. Ngayon ang paliwanag ay hindi malinaw, ano ang dapat kong gawin? So, confession ba ito ngayon? Pagkaraan ng ilang sandali, si Andrew Cheng ay yumuko at mukhang hippie na may nakangiting mukha, hawak ang maliit na kamay ni Marian, at sinabing, "Well, Mrs., kung may sasabihin ako sa iyo, isang bagay na matagal ko nang itinatago sa iyo. Matagal na, ipanganak ka ba galit ako? Magpabakuna ka muna." Tumingin si Marian kay Andrew, na biglang naging matulungin, habang ang kanyang mga kamay ay nakapalibot sa kanyang dibdib, na sadyang nagmamalaking nagsabi, "Kung gayon, depende ito sa iyong sasabihin." Ito ay mahirap sabihin. Sa lahat ng pag-aalinlangan, nagpasya si Andrew Cheng at nagtanong. "Marian, sa totoo lang, akong asawa mo ay hindi kasing simple ng iniisip mo, sa katunayan, sa totoo lang. Ako ang pamilyang Cheng." Kinakabahang sabi ni Andrew. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang itinulak ang pinto ng ward. Si Marty Pinin, na matagal nang hindi nakikita, ay pumunta rito sa isang mapagpanggap na paraan. Pagkapasok niya sa pinto, sumigaw siya ng malakas, "Marian, paanong ito pabaya, may mali ba? Ano mang sasabihin kay nanay?" Nang sabihin ito, direktang hinayla ni Aling Marte si Andrew palayo sa upuan. Ngayon ay talagang nagmamalasakit kay Marian. Tahimik na tumayo si Andrew Cheng at sumulyap kay Nestor Young na pumasok. Ngumiti din si Mang Nestor at binati si Andrew Cheng. "Andrew, anong nangyayari? Bakit na naman ang anak ko? Dahil ba sayo, sabihin mo sa akin." Biglang bumangon si Aling Marte at itinuro ang ilong ni Andrew Cheng at nagsimulang magmura. Ang hitsura na iyon, talagang. Tinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kilay at malamig na tumingin kay Aling Marta, sinabing, "Ano ang gusto mong gawin?" Sa madaling salita, ang ikalawang kalahati ng paghahanda ni Aling Marta ay hindi masasabi ng direkta. Siya ay natigilan ng ilang segundo, at pagkatapos ay agad na sumigaw ng hindi makatwiran, "Ano ang gusto kong gawin? Tingnan mo ang aking anak na babae, at mula nang ikasal siya sa iyo, magkakaroon ka ba ng isang magandang araw? Ito ay 2 beses. Naiisip mo ba ito? Hayaan mo ang aking anak na babae ay may pagkakuha. Maglakas loob na mahalin ang bata sa tiyan na ito, hindi ba Andrew Cheng? Espesyal na pumunta rito si Marte Pinin ngayon, at nakapaghanda na. Layunin. Simple lang." Tiningnan ni Andrew Cheng si Aling Marte mula sa itaas hanggang sa ibaba, at diretsyong sinabi, "Well, ano ang gusto mong gawin sa dramang ito?" Tumingin si Aling Marte kay Mang Nestor at nagpatuloy sa pagkukunwaring sinabi, "Ano ang gusto kong gawin? Anong problema ng anak ko? Tingnan mo si Marian, may konsensya ka na ba? Ngayong ganito siya, kailangan ba ng pamilya niya? Isa." Habang sinasabi ito, ipinikit din ni Aling Marte ang kanyang mga mata patungo sa nasyonalidad ng Young. "Oo, oo." Agad na sinundan ni Mang Nestor ang tumango at masonaring echo. "Yes. Marian is my own. I don't take care of her. Sinong nag-aalaga sa kanya?" Muling sabi ni Aling Marta, itinuro si Mang Nestor at nagtanong, "Nestor, sinasadya mo ba?" Tumingin si Andrew Cheng kay Marian sa iBed, at walang magawang umiling si Marian Young. Naisip na nilang dalawa ang maliit na tiyan ng manok ni Aling Marta. "Ma, anong gusto mong gawin?" tanong ni Marian Young. Agad na tumalikod si Marte Pinin, hinawakan ang maliit na kamay ni Marian, at mapait na sinabi, "Marian, syempre, si nanay ang mag-aalaga sa iyo. Paano magkakaroon ng ina sa ospital na ito na mag-aalaga dito? Hindi, nanay. Mas mabuti sa ospital, inaalagaan silang mabuti ng mga nurse, at lahat sila ay advanced na pangagham na pangangalaga." Tinanggihan ni Marian ang kabautan ni Aling Marta. Sa pagkakataong ito, nababalisa si Marte Pinin.
Ngayon, nakumbinsi niya si Marian Yang na alagaan ang sarili, para makabalik siya sa villa. Ano ang dapat kong gawin? Nandito si nanay, ngunit sino pa ba ang higit na mag-aalaga sa akin kaysa sa iyo? Anak kita, at walang magagawa si nanay sa iyo. Agad namang gumanti si Aling Marta, halata naman ang ibig sabihin, dapat pumayag ka kung hindi ka pumayag. Sumakit ang ulo ni Marian at nag-tweet, Nay, hindi ko na talaga kailangan. Ayos na ako sa ospital. Nang matapos ang pangungusap na ito, iniyakan ni Aling Marta ang kanyang mukha. Marian, hinahamak mo ba si nanay? Kung hinahamak mo si nanay, aalis na si nanay. Si Marte Pinin ay umiiyak at umiiyak, nagkunwaring bumangon, at umalis dala ang kanyang bag. Tumayo si Mang Nestor dito at kinaladkad si Aling Marta at sinabi kay Marian Yang, Marian, may intensyon din ang nanay mo, maipapangako mo sa kanya. Si Marian Yang ay walang magawa at sinulyapan si Andrew Cheng, pagkatapos ay tumango at sinabing, okay. Kaagad. Lumingon si Aling Mart at kinaladkad si Marian na tuwang-tuwa, at sinabing, mabuti pa rin ang anak ko, tagumpay, babalik si nanay at ipagluluto ka ng sopas ng inahing manok. Pagkatapos sabihin ito, tumayo si Aling Marta, iniunat ang kanyang kamay kay Andrew Cheng, sinabi niya, narito ang susi. Nang makita si Andrew Cheng na malamig at hindi kumikibo na nakatingin sa kanyang sarili, galit na galit si Aling Marta. Bakit? Pumayag na si Marian ha, hindi ka ba pumayag? Direktang binuhat ni Aling Marte si Marian Yang at gustong pagbantaan si Andrew Cheng. Si Andrew ay walang magawa. Ayaw niyang magkagulo ang pamilya niya dahil sa nasirang bagay na ito. Hindi mahalaga. Inilabas niya ang susi at direktang ibinigay kay Aling Marta. Gayunpaman, sa sandaling kukunin na ni Aling Marta ang susi, natanggap niya itong muli, malamig na tumingin kay Marte Pinin, at sinabing, binabalaan kita na huwag nang gumawa ng mga baluktot na ideya, kung malalaman ko, huwag mo kong sisihin. You're welcome. Pinandilatan ni Marte Pinin si Andrew Cheng at kinuha ang susi sa kanyang kamay. Pagkatapos ay masayang hinailan niya si Nestor palayo. Sa pagbabalik tanaw, tumingin si Marian Yang sa ibed. Walang magawang umupo si Andrew Cheng at pinulot ang mansanas at hiniwa ito. Asawa, galit ka ba sa aking ina? Tanong ni Marian Yang sa oras na ito. Hindi nagsalita si Andrew Cheng, at nag-default. Hinawakan ni Marian ang kamay ni Andrew Cheng at sinabing, Andrew, alam kong ang aking ina ay kadalasang gumagawa ng isang bagay na labis, ngunit siya ay aking ina kung tutuusin. Kung sasabihin mong wala akong pakialam sa kanya, sino ang nagmamalasakit sa kanya? Sobrang sama ng loob ni Andrew Cheng, ngunit para sa kapakanan ni Marian, kaya niyang tiisin. Itinaas ang kanyang kamay, hinawakan ang maliit na mukha ni Marian, at bahagyang ngumiti, okay, alam ko, makatitiyak ka, hanggat wala nang ginagawang kakaiba ang nanay mo, kaya ko siyang tiisin. Ngumiti si Marian at hinawakan ang kamay ni Andrew. Matatanggap ng lalaking ito ang lahat ng walang kondisyon dahil sa sarili niya. Mahalin mo siya ng walang negosasyon. O nga pala kakasabi mo lang, ano nga pala ang dapat sasabihin mo sakin? Anong pamilyang Cheng? Biglang tinanong ni Marian si Andrew Cheng na nakatitig. Kabanata 440. Nag-isip sandali si Andrew Cheng at tinakpan ng ngiti ang nakaraan, at sinabing, wala yun, kainin mo ito. Sa sinabi nito, iniabot niya ang mansana sa kanyang kamay kay Marian. Si Marian Yang ay sumulyap ng ilang beses, nang hindi nagtatanong, ngunit nakasimangot, nag-iisip. Ano kaya ang kanina lang ay gustong sabihin ng asawa ko? Sa hapon, bumalik si Andrew Cheng sa villa. Pagkapasok ko sa villa, nakita ko sina Marte Pinin at Aling Jinkiin na nakaupo sa sofa, hindi alam kung ano ang dapat pag-usapan. Sinulyapan lang ni Aling Marte si Andrew Cheng na walang pakialam. Hindi siya pinansin ni Andrew Cheng. Dalawang tao, parang walang intersection. Matapos umakyat si Andrew Cheng, sinabi ni Jinkiin, Marta, hindi mo alam. Noong panahong pinalayas ka, nahirapan ako. Hindi ako naglakas loob na magpakita sa harap niya. Ako, natakot ako na baka itaboy rin ako. Sa totoo lang. Matapos mapatalsik si Marte Pinin sa araw na iyon, binalaan si Jinkiin. Kung gusto mong ipagpatuloy ang buhay, hindi ka manggugulo. Malamig na bumantong hininga si Aling Marte at sinabing, ano ang kinatatakutan mo? Sa pagkakataong ito ay bumalik ako, hindi na niya ako mapapaalis.
Anyway, kailangan kong turuan ng mabuti ang mabahong batang ito at nang hindi siya maglakas loob na itaboy ako. Diyos ko! Ang hininga ni Aling Marte ay nananatili sa kanyang puso ng mahabang panahon, at hindi siya makalabas. Hipag ni Marte, ano ang mga behind the scenes na mga boss ng Rice Angel Investment Group ngayon, pwede ba natin itong labanan? Si Aling Jinky ay nagtanong ng may konsensya, ayaw niyang maging katulad ni Marte Pinin, at pinalayas siya. Napangisi ang bibig ni Aling Marta, na nagsasabing, "Relax, I have a way." Bumalik si Marte Pinin sa pagkakataong ito kay Andrew Cheng. Hindi siya kumbinsido. May binabalak ang dalawa sa ibaba. Ilang sandali pa ay umalis na ang dalawa sa villa. Paglabas niya, sinalubong ni Marte Pinin ang isang kotse, kasunod si Aling Jinky na abala at nagtanong, "Sister Marta, saan tayo pupunta?" "Pupunta tayo kung saan." Masayang sabi ni Aling Marta. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang pier kung saan nakadaong ang isang yate. Buong pagmamalaking inilabas ni Marte Pinin ang isang imbitasyon mula sa bag at iniabot ito sa lalaking nakaitim na suit sa bantay ng pantalan. Sinulyapan ng lalaki ang imbitasyon at pagkatapos ay si Marte Pinin at sinabi sa mahinang boses, "Isang imbitasyon at isang tao." Sinabi kaagad ni Aling Marta, "Siya ang nagdala sa akin, ito ay ang aking kapatid na babae." Umiling ang lalaki nang hindi sila banibitawan. Nababalisa si Aling Marte at kinuha ang kanyang mobile phone at sinabing, "Mabuti, tatawag ako." Maya-maya, nakakonect na ang phone, may isang nagsasalita at mapanghali ng boses ng babae, may tamad, ang sabi, ang alin. "Hey, Miss Lu? It's me. Today I brought a relative of mine who wanted to board the ship. Sabi ng mga katabi mo, may imbitasyon at tao. See, can you be harmonious?" Tumango si Marte Pinin at yumuko ang kanyang baywang, na may medyo nakakapuri na tono. "Well, ibigay mo sa kanya ang phone." Napakatamad ng boses sa telepono, na may kaakit-akit na tono, kahit si Marte Pinin ay naramdaman na ang babaeng nasa likod ay isang napakagandang babae. Hindi niya ito nakita, ngunit sa pamamagitan lamang ng 2 o 3 tawag sa telepono. Maya-maya, ibinigay ni Marte Pinin ang telepono sa lalaking naka-black suit. Narinig kong may sinabi sila na hindi nila naiintindihan, at pagkatapos ay pinabayaan ito ng kabilang partido. Maganda na isinakay ni Marte Pinin si Jinky Yin sa yate. Kasunod nito, nagsimula ang yate at mabilis na umalis mula sa pantalan sa loob ng halos 10 minuto. Sa paghampas ng alon, nakita nilang dalawa ang isang malaking puting cruise ship, ang Royal Princess Cruiser. Sa sandaling sumakay sa cruise ship, nabighani sina Aling Marte at Aling Jinky sa napakagandang luho sa kanilang harapan. Nahahati sa 4 na palapag ang cruise ship, lalo na ang ikatlong palapag. Ito ay maliwanag at puno ng mga tao. Ito ay isang kasino. Ang buong palapag ay puno ng mga boses, lahat ng Mrs. Kuo at ang mayamang disipulo. Sina Aling Marte at Aling Jinky ay tumingin sa mesa sa harap nila, at ang mayamang asawa na bumaril ng napakamapagbigay, at nakaramdam ito ng matinding pangangati. Ito ang buhay ng mataas na lipunan. Nagkatinginan sina Marte at Jinky. Ang una ay direktang naglabas ng daan-daang libo mula sa bag at ngumiti, "Ilan ang ating nilalaro?" Siyempre, 100 willing si Aling Jinky, hindi pa niya ito nilalaro. Hindi nagtagal, nagpalitan ng chips ang dalawa at naglalaro sa gitna ng mga gaming table. 1 oras lang ang dulang ito. Sa panahong iyon, nawala ni Aling Marte ang lahat ng perang dinala niya, at pagkatapos ay ipinakilala ng isang maliit na kapatid na babae na maaari siyang humiram ng pera kaagad. Si Marte Pinin, na naging sugarol, ay pumirma ng hindi pumirma, humiram ng 1 milyon, at nagsimulang patayin ang quartet. Sa simula, talagang nanalo si Aling Marta. Ang isang panalo ay 2 milyon, at nabawi niya ang lahat ng pagkatalo. Tuwang-tuwang sumayaw si Aling Jinky habang nanunood, sumisigaw, "Ate, mayaman kami." Alam din ni Marte Pinin na siya ay mayaman, at tumanggi siyang umalis ng ganito, dahil nanalo siya ng mga pulang mata at naisip na ang Diyos ng kayamanan ay nasa kanyang panig. Ang dealer ay sumulyap lamang sa isa't isa, at ang susunod na sitwasyon ay naging hindi makontrol. Di nagtagal, nawala ni Aling Marte ang lahat ng panalong pera, at pagkatapos ay humiram at pagkatapos ay natalo. Ito ay dumating at nawala, na 10 milyon.
Hanggang sa huli, nawala ang lahat ng mata ni Marte Pinin at galit na umalis, sumisigaw, hindi na naglalaro, nakakagulo na. Sa galit, gusto niyang tumakbo na mabilis kasama si Aling Jinky. Gayunpaman, dalawang malalaking lalaki na may mga tato ang direktang hamarang sa landas ni Marte Pinin. Isang taong mukhang manager ang magalang na ngumiti kay Aling Marta, Miss Marta, hello. Excuse me, kailan mo hihiramin ang pera, at kailan mo ito babayaran? Nakita ni Marte Pinin ang ganoong sitwasyon, ngunit nang siya ay matakot, siya ay nauutal, ako. Hinahayaan kong bumalik ang aking manugang, babalik ako at aalagaan ang aking anak na babae. With that, papasok na sana siya. Gayunpaman, ang iba pang dalawang lalaki na may direktang mga tato ay pinindot pabalik si Aling Marte Pinin. Direktang kinuha ng manager ang loan note ni Aling Marta at sinabing, Miss Marta, tingnan mo. Nanghiram ka ng 100 milyon sa kasino ko. Kung hindi mo ito mapapalitan bago mag-alas 12 ngayong gabi, ito ay magiging 10 ulit. 100 milyon. 10 beses, hindi 1 bilyon. Sumabog si Aling Marta sa oras na iyon, sumisigaw, anong 100 milyon? Maliwanag na ako ay humiram lamang ng 10 milyon. Nasaan ang 100 milyon, ninanakawan mo ang pera, ito ay pandaraya. Tapos na. Alam din ni Marte Pinin na na-set up siya. Ngunit ang manager ng kabilang partido ay bahagyang umiling at sinabing, hindi, ito ay 100 milyon, at ang huli ay na-block ng 10 beses. Direktang nawalan ka ng 70 milyon, kasama ang 10 milyon na hiniram mo. 100 milyon. Utot mo. Pumapatay ka ng tao, bawal yan, gusto kitang kasuhan. Sigaw ni Aling Marta. Na-snap. Biglang, ang manager ay direktang sumampal at nagdamdam sa nakaraan. Si Aling Marta, na direktang naninigarilyo, ay bumagsak sa lupa at umiyak ng ilang beses na nakatikip ang mukha. I advise you, it is best not to try to challenge my patience. Sa mga taong ito, na nanghiram ng pera ko pero hindi ako nababayaran. Sa ilog na ito, marami na akong nalubog. Gusto mo bang lamusong sa ilog at matulad sa kanila? Yumuko ang manager at nagbanta ng nginisian sina Marte Pinin at Jinky. Napagtanto ni Marte Pinin ang takot sa sandaling ito, at sumigaw ng umiiyak, huwag mo akong patayin, gagawin ko ang sinasabi mo. Okay. Kunin mo ang pera. Sabi ng manager. Natarante si Marte Pinin, napakaraming pera nun, 1 bilyon. Ako. Wala akong ganoon kalaking pera. Ang mga salita ni Aling Marte ay sumigaw, at natakot sa mata ng isa sa takot. Boom! Dumiretso ang manager, sinipa ito ng malakas, at pinagalitan, nagsisinungaling ka ba sa akin? Maniwala ka man o hindi, ilulubog kita sa ilog ngayon. No. Hindi. May pera ang manugang ko, papayag akong magpadala ng pera. Ang natarantang si Aling Marte ay nawala ang kanyang square inch, at kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagdial kay Andrew Cheng. Matagal na nagring ang phone bago na-connect. Andrew Cheng, Andrew? Halika at iligtas mo ako, ilulubog nila ako sa ilog. Agad na napaluha si Aling Marta. Pagkalabas ni Andrew Cheng sa villa, natanggap niya ang gentleness ni Aling Marta, hindi. Anong nangyari? Kumunat ang noo niya. Ako. Nasa cruise ship ako at nawalan ako ng pera, hindi nila ako binitawan. Alam din ni Marte Pinin na makakaasa siya kay Andrew Cheng para mabuhay sa oras na ito. Kung tutuusin, siya ang behind the scenes na boss ng Rice Angel Investment Group at dapat may pera. Magkano ang nawala sa iyo? Tanong ni Andrew Cheng na nakakunot ang noo. 1 bilyon. Nang sabihin ito ni Aling Marta, napakahina niya. Na-snap. Direktang ibinaba ang telepono. Natarante at natakot si Marte Pinin, sumigaw, Andrew Cheng. Andrew. Muli siyang nagdial sa phone at pinagalitan, Andrew Cheng. Ako ang iyong biyenan, mamamatay ka na ba? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.